Hong Kong 2024 First International Flight of baby Eliana and the entire family. Ito nga ang aming first international flight as a family, kaya nga maaga pa lang ay nandun na kami sa airport para magbayad ng travel tax at syempre para makapag-check-in na din ng mga dala-dala namin. At sa immigration nga at doon nga nangyari ang lahat ng stress namin bago pa man kami makaalis ng Pilipinas. Kung sino kasi ang least expected ko na ma-hold ay sila pa talaga ang na-hold. Sa katunayan ay nauna nga kaming nakapasok ni baby Eliana, pero dahil nga na-hold ang parents ko ay bumalik nga kami. Buti na nga lang at pinayagan kami at later on nga din ay pinayagan na rin na pumasok sila mama kasi nakapag-provide na rin sila ng documents na kailangan namin. Hindi na nga matanggal yung ngiti ko nung alam ko nang nakapasok na ang parents ko dahil nawala na lahat ng stress. At pagkapasok nga namin ay pinaglaro lang namin at pinagpahinga saglit ang bawat isa bago kami nagpunta sa aming boarding gate. Sobrang saya ko na nga talaga dyan kasi answered prayer talaga na hindi maiiwan ng parents namin dahil napaka-importanteng travel na ito para sa aming buong pamilya, lalo na sa bunsong kapatid ko. At after nga namin ma-stress ng todo sa immigration ay sa tingin ko ay deserve nga naming magkaroon ng coffee kahit papano, kaya napabili muna ako sa chat time for the entire family. And then later on, tsaka na kami naghanap ng aming boarding gate. Medyo nakaka-stress nga lang dahil nga bigla silang nagpalit ng boarding gate, medyo malayo pa man din yung dating nakaset dun sa bago nilang boarding gate. Medyo nakakapagod dahil ang dami nga naming mga dala at may mga kids and adults kaming kasama. And still, we're so thankful kasi kahit papano ay walang aberya at nakapasok kaming lahat at ayun nga nakapag-settle in na din kami sa loob ng eroplano. Kaya nga lang yung expected namin na alas na 3 PM sana ay na delay ng 3 hours dahil may nangyari daw doon sa Hong Kong International Airport. Hinold kami pansamantala kasi lahat din daw ng papuntang Hong Kong ay hindi makakapag-land dahil nga sa nangyaring aksidente doon. Yun nga lang ay nag-alala nga ako kasi nga napakahaba ng 3 hours at doon nga ay hindi ko alam kung anong gagawin kong pag-entertain sa aming mga kids. Buti na nga lang din at nagbigay din sila ng mga snacks at konting cup noodles na pwede din naman naming makain habang nag-aantay kami dahil sa delay. The entire holding period ay okay naman si baby Eliana, kaya lang nung paalis na talaga kami ay doon nga siya nag-iiyak dahil nagugutom na siya at nakalimutan kong kunin doon sa taas yung kanyang milk. Kahit ano kasing gawin ko ay ayaw niya na ring mag-latch sa akin. Pero thankfully na-survive namin yung aming travel to Hong Kong. Pagka-land nga namin ay super excited nga kami dahil nga first time namin lahat mag-travel as a family. Buti na lang talaga at naka-carrier ako at easy na lang nadalhin si baby at yung mga gamit namin. Sa point nga na ito ay papunta na kami sa immigration ng Hong Kong International Airport. Napakadami nga naming nakasabay kasi halos lahat ng mga hinold nila, hindi lang sa Pinas ay pati sa ibang mga airport ay nagdatingan ng sabay-sabay. Kaya nga nung papunta kami ng immigration ay ang dami talaga naming kasabay. Ganun na din nung nandun kami sa pila sa immigration ay sobrang haba talaga. Nakakatuwa nga kasi nagtrampa talaga kami papuntang immigration. Can you imagine? Napakaganda talaga at napakaluwag ng international airport ng Hong Kong. Mapapasana all ka talaga dito. Alam nyo ba na kahit napakahaba ng pila sa immigration ng Hong Kong ay hindi naman kami gaanong nagtagal? Unlike sa Pilipinas na ang daming tinatanong, sa Hong Kong ay kinuha lang ang aming passport at ibang travel documents and then yun na, nakapasok na kami. Napakahaba that time nung pila na halos ilang ikot nga ito kasi nga sabay-sabay na dumating yung mga tao. At that time din pala ay maikwento ko lang ay may surprise talaga kami sa family, and that time magka-chat na kami ni tatay dahil kararating niya lang din sa Hong Kong at nasa immigration siya. Pero at that point hindi kami nagkasabay sa immigration mismo na pinilahan namin. Mukhang dun siya sa kabilang immigration kaya hindi kami nagkapang-abot at hindi siya nakita agad ng parents ko or ng buong family ko.
After immigration ay kinuha lang namin yung mga bagahe namin and we're set to go na. Kaso nga lang si tatay ay wala pang chat kung tapos na talaga siya dun sa immigration at that time. Kaya pagkalabas namin nung nakita namin ng brother-in-law ko at sister ko, ay ayun nga, ay super happy namin kasi akala nga ng lahat ay kompleto na. Pero at that time ay informed naman ang sister ko na may paparating pang isa which is yung husband ko nga. Time na yun ay pagod na lahat, nagkakangitian lang pero gustong gusto nang magpahinga. Kaya gustong gusto na nila noon na umalis na kami. Pero nga ay idinedelay ko lang dahil paparating na nga si tatay. At saktong-sakto nga habang nasa CR sila ay ayun na nga si tatay. Nagkita na rin kami finally after a month ng pagkakahiwalay. Kung iisipin nga ay blessing in disguise talaga yung mga delay na nangyari. Planadong-planado ni Lord kung paano niya kami pagtatagpuin sa airport. Dahil nga sa delay na yun ay nagkasabay kami ng dating which is ang expected talaga ay 2 hours pa ang difference namin. Lahat nga ay nagulat, especially ang parents ko dahil hindi nila ine-expect na makukumpleto kami para sa important event ng aming pamilya kaya kami nagpunta sa Hong Kong. At yan ang kaganapan sa aming airport story. O kayo ba may ganyang kwento din? At finally, nakumpleto na nga ang family at papunta na kami sa aming accommodation. O siya, hanggang dyan muna. Hanggang sa muli, magkukwento pa ako. Agiyaman!